Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jeffrey. Taong 1990, Cebu. Natural kapag nakatira sa probinsya ang samot-saring nakasanayan na dapat sinusunod. Kabilang na dito ang paniniwala kapag maglalagay ng walis tingting sa likuran ng pintuan, imposibleng makapasok ang aswang sa tahanan. Namulat si Jeffrey sa paniniwalang ito dahil mula bata hanggang sa magkaedad, ito ang pinaka-importanteng gamit ni Lolo Igoy. Mula sa paglilinis hanggang depensa sa aswang, walis tingting ang gamit-gamit ng matanda. Pero ang nakakamangha sa lahat, ang pagsingit nito sa gamutan. Sa katunayan, isa ring albularyo si Lolo Igoy. Hindi man maramihan ang nagpapakonsulta, kahit papano may naniniwala sa kakayahan. Sa taong ito, ilang pasyente ang lumapit na nakaranas ng yanggaw. Hindi madali ang pakikipaglaban, lalo na aswang ang pinag-uusapan. Si Lolo Igoy lang din ang kinilala sa lugar na gumagamot ng yanggaw. Marami ng albularyo at manggagamot pero ang matanda ang maalam sa paglunas. Pare, ipapasa ko na sa iyo yung pasyente ko ha. Sa akin humingi ng tulong eh. Ano bang laban ko sa yanggaw? Hindi naman ganun kataas ang kaalaman ko para puksain ang sumpa ng aswang. Tulungan mo naman ako. Wika ni Mang Odek. Alam mo talaga na hindi ako tatanggi sa ganyang usapin. O siya, ako nang bahala. Matapos ang usapan, tinawag si Jeffrey para ihanda ang mga gamit. Dadayo sa kabilang bayan para gamutin ang pasyente. Kagaya ng nakasanayang dalahin, bayong na pinaglagyan ng mga kagamitan at walis tingting. Tahimik na sumunod sa naon ng matanda. Mabilis ang lakad pero naalerto nang umatungal bigla. Kapag ganito na ang kilos, aasahan na may nagpaparamdam. Bagyang lumapit ang binata, kinilabutan na rin sa paligid. Kasalukuyang sumusot sa daan na nasa kalagitnaan ng kakahuyan. Bawat kaluskos na papalingon, pero kagad nagbigay ng babala si Lolo Igoy. Huwag mong pansinin. Diretsong tingin. Diyan nadadali ang karamihan dahil binibigyan pa ng atensyon eh. Hayaan mo lang ang mga yan. Lalong kinilabutan ng sabihing mga. Ibig sabihin, marami sila. Naalala ang nakaraang engkwentro kung saan nakasalubong ng ilang halimaw. Gayunpaman, medyo kampante na hindi mangyayari ang kaganapan dahil tirik pa ang araw. Para sa binata, walang aswang na maglalakas loob umatake sa ganitong oras. Pagdating sa tahanan ng pasyente, sumalubong ang may edad na lalaki. Nagpakilalang ama ng biktima. Nang masilayan, napailing na lamang si Lolo Igoy. Nakagapos sa higaan ang binata. Naglalaway. Blanko ang isipan. Nangangamoy langis ang katawan. Kinausap muna ang ama para malaman ang mga detalye. Pagkatapos nag-intay ng tamang oras para sa gagawing ritual. Saktong takip silim ng simulan. Nagpausok sa paligid. Nag-orasyon si Lolo Igoy. Walang ano-ano. Hinampas ng walis tingting ang mismong biktima. Humiyaw ng napakalakas at nagwala. Sa reaksyon pa lamang, masasabi ng nasasaktan. Inulit pa ang paggampas hanggang sa naduwal. Muling sumambit ng kataga. Inihip sa binata. Maya-maya pa sunod-sunod ang pagduwal hanggang sa merong iniluwa. Isang sisiw na kulay itim. Dali-daling tinali at pinuksa sa pamamagitan ng paglublob sa langis. Siniliban pagkatapos. Maya-maya pa ay nawalan ng malay ang biktima. Hayaan nating magpahinga ang bata. Hindi madali ang pinagdaanan niya.
Kailangan maibalik ang lakas. Mag-iiwan ako ng gamot para may mainom siya sa susunod na mga araw. Dadalaw ako makalipas ang linggo para sa pagsusuri. At sa... Natigilan si Lolo Igoy nang may mapansin. Binuksan ang bintana. Dumako ang tingin sa partikular na bahagi. Hindi na abot doon ang liwanag ng salo. Pero para sa matanda, malinaw na nakikita ang nagtatagong halimaw. Dali-daling binitbit ang walis tingting. Pababa pa lamang ng hagdan bumibigkas na ng orasyon. Pagdating sa madilim na bahagi, maririnig ang paghataw ng walis. Sinundan ng mahinang angil. Maya-maya pa ay natahimik. Bumalik si Lolo Igoy na parang walang nangyari. Bago nilisan ang lugar, binalaan ang ama ng pasyente tungkol sa umaaligid na nilalang. Pagkatapos sa pasyenteng yanggaw, dinaanan ang kakilala. Doon nagpalipas ng gabi. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay bumangon si Jeffrey. Dito napansin ang kaluskos sa labas. Baliwala, pero ang mahinang kaluskos, nauwi sa pag-angil at kalmot sa bubong. Walang pagdadalawang isip na ginising si Lolo Igoy. Naintindihan kagad ng matanda. Pero sa pagkakataong ito, salita lamang ang ginamit. Huwag kang magkakamali. Kilala kita. Kung gusto mo talaga ng gulo, magpatuloy ka dyan. Sinasabi ko, hindi kita bubuhayin. Kung mauunawaan mo ang punto ko, malaya kang umalis at hindi kita habulin. Sige, mamili ka. Lumakas ang angil. Tumindi ang kalabog sa labas. Naganda si Lolo Igoy pero sa kabutiang palad, kusang tumigil ang halimaw. Napailing na lamang ang matanda. Sinabihan ang lahat na bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan habang nagsasalo sapag, may matandang lalaki na biglang lumapit. Nakadungaw sa bintana, diretso ang tingin kay Lolo Igoy. Magandang araw, pare. Sino sila? Anong may tutulong namin? Tanong ni Mang Carrion. Pinukaw ang atensyon ng matanda, pero kay Lolo Igoy ito nakatingin. Ikaw si Igoy, tama. Tulungan mo ang apo ko. Dinukot siya. Hindi ko kilala kung sino sila, pero sigurado kong may lahing aswang. Pakiusap. Wala na ako ibang malalapitan kung hindi ikaw lang. Natigil ang agahan. Ito ang inasikaso ni Lolo Igoy. Kinausap ang matanda. Nakinig sa pagsalaysay sa kaganapan. Nang magkalinawan, kagad sumama pabalik sa tahanan nito. Sinuri ang paligid. Kinausap ang mga kapitbahay sa nakitang pangyayari. Ang sabi naglalaro lamang ang mga bata nang biglang may lumapit na kalalakihan. Kampante nung una dahil nakipag-usap, namigay pa ng pagkain, nakipaglaro. Makaraan ng ilang sandali, nagulantang ang lahat sa sigawan at takbuhan ng mga kabataan. Nakatakas ang karamihan, dinukot ang iilan. Naidulog sa otoridad ang pangyayari pero para kay Mang Carrion, walang magagawa ang pulisya dahil ang mga ito may lahing aswang. Siguradong sigurado ang matanda. Pinanghawakan ang paniniwala. Mahihirapan tayong hanapin dahil kahit saang banda, wala namang naiwang bakas. Huwag ka mag-alala. Gagawa natin ang paraan. Kung tama ang hinuwa mo sa sitwasyong ito, kailangan natin ng mabisang paraan dahil hindi lang isang bata ang dinukot. Nakikiusap ako. Gawin mo ang lahat para mahanap ang mga bata. Ang apo ko, nasawi ang mga magulang doon dahil na rin sa aswang. Tapos ngayon ang bata naman. Kawawa naman. O siya, kailangan na naming umalis. Magpatuloy ka rin sa pagmamasid sa lugar. Ano man ang mapansin, sabihin mo kagad sa akin. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya.
Pagdating ng tahanan, parehong kaso ang sumalubong. Sumadya ang kakilala na nagmula sa kanilang bayan. Dinulog ang balita kay Lolo Igoy. Umaasa na makakakuha ng tulong. Maya-maya pa may dumating na naman. Ganon din ang problema. Napailing na lamang, hindi na sana ganito kaseryoso ang pangyayari. Iba-iba man ang lugar na inatake, masasabing iisang grupo ang kalaban. Pandurukot ng kabataan ang punto. Hindi direktang nangako dahil kahit si Lolo Igoy, hindi sigurado kung malulutas ang problema. Ang hawak niya lamang ay ang sinabi ng pamilya. Pagsapit ng hapon, tinulungan ang lolo sa paghagilap ng halamang gamot. Nauna sa pag-uwi si Lolo Igoy. Naiwan sa gubat si Jeffrey. Tutok ang atensyon sa paghimay ng dahon hanggang sa naagaw ang pansin. Mula sa tahanan maririnig ang pag-angil. Inihanda ng binata ang patalim. Dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan. Sa pag-intindi sa ingay, para itong ligaw na hayop, nagkalat ang bitag sa paligid gawa ng mga ngaso. Sa ideyang ito, hindi maiwasang matuwa dahil kilala ang mga ngaso kaya walang problema kung papakialaman. Subalit natigilan dahil hindi ligaw na hayop ang natagpuan, kung hindi isang uri ng aswang. Butot balat ang katawan, maitim, nangangamoy, may hahalin tulad sa baboy ang muka. Halimaw ang itsura, ito ang tinatawag na aswang ng kalibunan. Ang kalibunan, terminong Bisaya na tumutukoy sa kagubatan, aswang sa kalibunan dahil sa ugat lamang ito matatagpuan. Nagtataka si Jeffrey dahil tirik pa ang araw pero may aswang na lumabas. Sugatan ang tagiliran nito kung kaya't walang tigil sa pagdaing. Nagtago ito ng mabuti. Pinagmasdan ng kilos pero nang makita ang sisiw, walang pagdadalawang isip na nilisan ng binata ang lugar. Ayon sa paniniwala, isa sa pinakamahalagang bagay ng aswang ang sisiw. Ito ang nagsisilbing kinakarga ng sumpa para makapangyanggaw. Kaya nang makita, hindi nagsayang ng oras para umalis. Ibinalita kay Lolo Igoy ang nangyari. Binalikan ng gubat. May naabutang bakas ng dugo sa lupa at sa mga halaman, pero hindi matagpuan ang lungga dahil ang huling patak ng dugo paakyat na sa puno. Panahon na naman ng mga nilalang. Mula sa pandurukot, meron na naman dito. Ay nako, kapag oras ng pananalasa nila, magsasabay-sabay talaga. Magsasabay-sabay? Paano kung iisa lang yung lahing to? Malay natin yun ng dukot aswang na kalibunan. Tapos yung nakita ko isa sa kanila. Posible naman ang ganun, di ba? Malay natin. Kahit yung ginamot ko nung nakaraan, aswang sa kalibunan ang yumanggaw. Kung tama ka, isa lang ang kalaban natin. Ay nako, magmadali ka na dyan. May pupuntahan pa tayo. Muling binisita ang huling pasyente. Sa kabutiang palad tuluyan itong gumaling. Ang problema nga lang, nagrereklamo na bumalik ang aswang. Kahit ang ama nagsumbong na meron pa ring umaaligid. Dagdag pa nito, hindi naman nakakalapit sa tahanan dahil sa pangontra. Gayon pa man nakakabahala ang presensya. Sinuri ni Lolo Igoy ang lugar. Kahit saang banda may naaamoy. Mga tira-tirang samyo na naiwan sa paligid. Ilang sandali pa may huni ng sisiw. Sa tunog pa lang, alam na ng albularyo kung anong klase. Nang mahanap, walang pagdadalawang isip na hinataw ng walis. Sinabayan pa ng pagsambit ng dasal. Napatitig si Jeffrey. Napapaisip kung ano nga ba talaga ang meron sa walis tingting. Hindi ito maiwan-iwan ng lolo. Kaagapay sa panggagamot, sa pagpuksa ng aswang,
maging sa sisiw na may karga ng sumpa. Kitang-kita kung paanong naglupasay habang hinahataw ng walis. Hindi dahil malakas ang paghampas o maliit lamang ang sisiw, sadyang may kakaiba. Maliban pa riyan, tumagal ng ilang minuto ang munting hayop bago binawian ng buhay. Dinala ang sisiw, maayos na nakaselyo sa isang garapon. Ayon kay Lolo Igoy, sa ganitong paraan pwedeng malaman kung sino ang aswang. Nilapatan ito ng orasyon at isinailalim sa ritual. Paano po malalaman kung sino yung may-ari? Patay na ho yan eh. Patay man o buhay, hahanapin ng aswang ang pagmamay-ari niya. Magantay ka lang. Darating din ang araw, makikilala natin kung sino ang kalaban. Ng mga sumunod na sandali, naging abala ang maglolo sa paghahanap sa mandurukot. Bumalik si Mang Teban para ibalita ang bagong natuklasan. Umaaligid sa kabilang sityo ang ilan sa kalalakian. May batang dinagit. Nauna ang kapulisan pagdating sa lugar. Nagtanong-tanong, nag-imbestiga. Kaso nga lang madaling tinapos at pinagpalagay na katulad lamang ng ordinaryong dukutan. Ito naman ang pinaniwalaan ng karamihan. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung dumukot sa apo ko, yun din ang kumuha sa bata rito. Kitang-kita ko. Hindi pa ako masyadong matanda para maisa ng sariling paningin. Naniniwala ako sa'yo. May naaamoy akong samyo ng aswang sa lugar. Ang problema nga lang, hindi pa natin alam kung saan nagtatago. May ilang rason kung bakit nang dukot ang mga bata. Una, para makaraos sa tawag ng sikmura. Pangalawa, para yang gawin upang magparami ng lahi. Nakailang pangako ka na, Igoy. Ang sabi mo gagawa ng paraan. Pero bakit hanggang ngayon wala ka namang ginagawa? Matyagang paghihintay ang hihilingin ko, pare. Pasensya ka na. Napabuntong hininga si Lolo Igoy. Nahinigan ang pagdududa ng matanda. Para makaiwas sa anumang sagutan, nagmamadali na lamang sa pag-alis. Huminto sa tabi ng daan. Napapaisip kung paano hagilapin ang kalaban. Si Jeffrey naman, nagmasid muna sa paligid. Hindi nagtagal nasipat ang kalalakian. Natunugan ng binata dahil nang mapatingin kay Lolo Igoy. Biglang nagbago ang kilos nila. Ang mabilisang pagakbang ay bumagal. Natigil ang daldalan. Nagdadalawang isip pang dumaan sa tapat ng kinalalagyan. Lumagpas ang mga ito. Pero nang tumapat, napalingon si Lolo Igoy. Magandang hapon sa inyo, mga iho. May tatanong lang sana. Pwede ba kayo makausap kahit ilang minuto? Natigilan ang mga ito. Ni hindi nag-abalang tumingin. Naghintay si Lolo Igoy pero imbis sa paunlakan, kanya-kanya sa pagtakbo. Dito naghinala pero walang nagawa ng maglaho. Hindi na rin nagabala sa paghabol. Umuwi na para isagawa ang kasunod na hakbang sa nahuling sisiw. Nilapatan ng orasyon. Makalipas ang ilang sandali, nagbalik buhay. Mahaba-habang dasal ang kinarga. Pinakawalan at hinayaang maglakbay. Patuloy sa pagriritual si Lolo Igoy sa buong maghapon. At sa pagsapit ng gabi, nagulantang si Jeffrey nang bumalik ang sisiw. Sa pagkakataong ito, may nakasunod na aswang. Otomatikong kumilos si Lolo Igoy. Nilapatan ng orasyon ang walis tingting. Sinabuyan ng langis. Walang ano-ano hinataw ang aswang. Hindi pinatay. Ginawang bihag. Sa napapansin ni Jeffrey, nasa ilalim ng orasyon ni Lolo Igoy ang halimaw. Ano man ang tanong nito, kagad na sinasagot.
Hindi naglaon binunyag ang tungkol sa pagkatao. Dito na rin natunton ang kinaroroonan ng mga batang dinukot. Habang pinuntahan ng matanda, si Jeffrey ang naiwan sa aswang. Anyong tao naman, kaso nga lang hindi pa rin maiwasang matakot. Huwag ka matakot sa akin. Nakikita mo naman, di ba? Ang itsura ko ngayon ay tao. Hindi matatakpan ang itsurang yan ng pagiging aswang mo. Umamin ka nga. Anong ginawa niyo sa mga bata? Bakit kayo nandukot? Katulad ka rin ng lolo mong palatanong. Sinabi ko na ang lahat sa matanda. Huwag mo nang ulitin ang pagtatanong. Pakawalan mo ko rito. Ikakatuwa ko pa ang bagay na yan. Malinaw ang sinabi ni Lolo. Hindi ka pwedeng pakawalan. Iyo, hindi ako ang kalaban dito. Oo, miyembro ko ng angkan na nandudukot ng mga kabataan. Pero hindi nangangahulugan na ako lang ang may kasalanan. Huwag niyo akong ikulong na parang ako ang pasimuno sa lahat na nangyari. Utusan lang din ako. Ibinaling ni Jeffrey ang pansin sa ibang bagay. Hindi nais pakinggan ang sinabi ng aswang dahil kapag nagkataon ay pwedeng malinlang. Sa katunayan, ito ang aswang sa kalibunan na natagpuan nung nakaraan. Tumugma lahat ng hinala dahil kasabot ito sa grupong nandukot. Habang binabantayan, hindi matigil sa pangungumbinsi. Gustong-gustong makawala. Kung ano-anong panghikayat para lang pakawalan, kaso hindi pinakinggan ng binata. Hinayaan itong magsalita ng magsalita. Nang mapagod kusa ring huminto. Sa oras ng kainan, nagdadalawang isip bigyan ng pagkain. Bili ni Lolo Igoy pakainin ito. Sinagot ang matanda, pwede namang gutumin dahil kalaban. Kaso mas mainam na manatiling buhay para magamit pa sa susunod na akbang. Dahil dito, walang nagawa kung hindi pakainin. Isang kamay lamang ang kinalagan. Mahihimigan ang kagustuhang makatakas. Pero dahil sa bitbit na walis tingting, napilitang hindi gumawa ng anumang kilos. Ginawa rin itong katuwaan ni Jeffrey. Pinaramdam ang takot sa pamamagitan ng paghataw ng walis. Maya-maya pa, napatanong. Bakit ba kayo natatakot sa walis tingting? Akala ko kaming mga bata lang ang natatakot kapag ginagamit to eh. Lalo na kapag galit yung nanay. Kung tutusin, kayang-kaya naman yung sakit nito eh. Pero bakit parang halos ikamatay nyo? Nakatira ka kasama ang albularyo. Pero wala kang alam sa lihim na karunungan. Nagpapatawa ka ba? Napabuntong hininga si Jeffrey. Binalik sa pagkakagapos. Maya-maya pa ay sumapit na ang gabi. Hindi may tago ng binata ang pangamba. Gabi na at may kasamang aswang. Mas delikado ang nilalang kapag ganitong oras. Panay silip sa labas. Nagbabaka sakaling makita si Lolo Igoy, pero walang senyales ng matanda. Hindi nagtagal, nagsimulang magwala si Danying. Umangil ng umangil. Kagad binitbit ang walis tingting. Binalaan na wag itong kumilos ng masama. Subalit umandar ang pagkaaswang. Maya-maya pa ay nagpalit ng anyo. Mabuti na lamang matibay ang lubid. Anumang pagwawala, hindi mapigtas ang tali. Lumayo ang binata na magsimulang tumalsik ang laway. Panay silip sa labas. Naghahanap ng kakilala pero wala ni isa ang duman. Maya-maya pa lumala ang pagwawala. Hindi na makapag-isip ng maayos si Jeffrey sa takot. Sa kabutiang palad, natanaw si Lolo Igoy. Dali-dali itong tinawag para ipaalam ang nangyayari. Otomatikong ginawa ng matanda ang dapat. Tumahimik ang aswang.
At kung lakad ni Lolo Igoy ang pag-uusapan, sa awa ng Diyos nagligtas siya ng mga bata. Kaso kinakailangang gamutin dahil lahat ng mga ito ay may sumpa. Bago yun, nilipat sa mas pulidong kulungan ang bihag. Pinagkatiwala kay Mang Karyon. Isa-isang ginamot ni Lolo Igoy ang mga bata. Sa kabutiang palad na isalba ang buhay ng karamihan. Sa kasamaang palad naman, hindi nailigtas ang iilan. Nasawi matapos sinubukang lumaban, bangkay na ng maabutan. Inilihim din muna sa lahat lalo na sa pamilya ng mga biktima para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Lalo pa hindi naniwala ang mga ito na aswang ang dumukot sa mga bata. Lumipas ang ilang araw nang masiguradong ligtas na sa sumpa ang lahat, saka lang pinauwi. Bago yun, nilapatan ng orasyon para makalimutan ang lahat ng kaganapan, lalo na sa pagliligtas at panggagamot ng matanda. Pagkatapos sa mga kabataan, bihag naman ang inasikaso. Nakalaban ko ang iilan sa kauri mo, pero marami ang nakatakas sa kanila. Ilan ba kayong umaligid sa lugar? Ano ba talaga ang plano nyo? Nakita mo naman sila. Bakit mo pa ako kinakausap? Kagaya ng sinabi ko sa apo mo, utusan lang din ako. Kung may dapat bang managot dito, si Pedring yun. Pinutol kagad ni Danying nang masabi ang lahing hindi dapat. Hindi nakaligtas sa usisa ni Lolo Igoy. Walang nagawa kung hindi aminin ang katotohanan. Habang nakikinig, hindi makapaniwala si Jeffrey na parang sindikato lang ang galawan ng mga ito. Nagpaplano ng pangdurukot para maparami ang lahi. Ang iba sa biktima ay kinakain ng laman. Ang tira ng katawan ay napunta sa hukay. Sinusunog para walang ebidensya o hindi kaya binibigay sa kapwa aswang na kumakain ng ibang parte. Masyadong brutal kung papakinggan, pero ito mismo ang kinumpisal ng aswang. Bihag pa rin si Danying, walang balak na pakawalan. Bantay sarado ni Mang Karyon habang si Lolo Igoy abala sa paghahanap sa kasama nitong nakatakas. Ang mga gubat sa malapit ay tinaniman ng pangontra. Hindi naglaon may nagkamali. Nadagdagan ang proseso. Makikita sa reaksyon ni Danying na kilala ang bagong bihag. May palim na senyas pero kagad naintindihan ni Lolo Igoy. Nang usisain walang nagawa kung hindi magsalita. Ang plano ng grupo lisanin ang lugar bago mabisto. Lumuwas sa ibang lugar. Pero itong si Lito, hinanap ang kapatid. Walang iba kung hindi si Danying. Pare, tatapatin kita. Kahit mababang uri ang mga yan, hindi maikakaila ang lakas. Alam mo rin, isa kong ordinaryong tao na babahala sa mangyayari. Sa tingin mo ba papabayaan kita? Naisip ko na ang sitwasyon mo bago ko dalhin ang mga yan. Ipapakiusap ko lang na bantayan mo muna habang hindi ko pa nahanap ang iba. Balak mo bang hulihin ang lahat? Saan mo naman ilalagay? Dalawa pa nga lang yan, natatakot na ako eh. Paano kung malaman ng mga kapitbahay? Pag inalaan pa ako. Alam mo naman, hindi naniniwala ang mga yan sa aswang-aswang. Naisip ko na rin yan. Nilapatan ko ng sabulag ang tahanan, kaya kahit ano pang sigaw o pag-angil, walang makakarinig. Sa tahanan nito nagpalipas ng gabi. Maya-maya pa dumating si Mang Teban. Nagdala ng lambanog bilang pasasalamat sa pagligtas sa apo. Nagtaka si Lolo Igoy dahil sa pagkakatanda. Nilapatan ng orasyon ang mga bata para walang maalala. Sino pa nga bang makakatulong kapag ganito na ang usapin? Alam mong ikaw yon, paring Igoy. Pero maiba ko. Halina muna kayo. Mag-inuman tayo.
Isinantabi ang problema. Ginugol ang oras sa pagsasaya. Tagay ng tagay ang matatanda. Samantalang tahimik naman na nakaiga si Jeffrey. Hindi magawang matulog sa ingay ng mga lasing. Hindi naglaon lumikha ng ingay ang silong. May tagong kwarto kung saan nakakulong ang mga aswang. Binitbit ang walis tingting. Nagmamadali sa pagbaba. Naabutan ang mga ito na nagwawala. Kaagad tumahimik ng masilayan ang walis tingting. Kaunti na lang ang kulang, papatayin talaga kita. Naiinis na ako sa walis na yan eh. Ikaw ka mong wawalisin ko. Isang ingay nyo pa. Hahatawin ko kayo nito. Kung gusto nyong mabuhay, manahimik kayo. Wala namang balak si Lolo na ikulong kayo dito habang buhay eh. Papakawalan din kayo. Hindi sumasagot ang mga ito. Pero makikita sa muka na nabuhayan ng pag-asa. Kinabukasan dumayo sa bayan para mamili ng langis. Kinuha lamang ito ni Lolo Igoy sa kakilalang albularyo. Mas mabisa ang gamit nito kung kaya't nakikisuyo. Hindi pera ang binayad kung hindi mga likhang gamot. Habang abala sa pakikipag-usap, sinamantala ni Jeffrey ang pagkakataon. Naglakbay sa kabaan ng perya. Napako ang tingin sa kumpulan ng mga bata. Dinumog ang palabunutan. Iba't ibang kulay ng sisiw ang umiingganyo sa mga paslit. Napailing si Jeffrey dahil naalala ang itim na sisiw na merong kargang sumpa. Kagad winaksi. Nagpatuloy sa paglalakad pero sa hindi malamang dahilan, muli siyang bumalik sa lugar. Nagunahan ang mga bata sa pagbunot. Swerte ang ilan, malas naman ang karamihan. Habang nanonood, pasimpleng nagtanong si Jeffrey. Talaga bang sisiw yan? Baka mamaya may sumpa yan ha? Mga bata pa ang punteriya. Kaawaan mo naman kuya. Hindi malaman ng binata kung saan humugot ng lakas para sabihin ang bagay na ito. Naitikom ang bibig nang tumitig ang lalaki. Pagkuway ngumiti, tinuring na biro ang sinambit. Hindi nagtagal tinigil ng lalaki ang palabunutan. Nagdahilan na lilipat ng pwesto. Hindi to masyadong pinuna ni Jeffrey. Bumalik na rin sa tagpuan nila ni Lolo Igoy. Pagdating siya na lang din ang inaantay ng matanda. Nang lalakad na, natigilan ng napunit ang supot. Kitang-kita nila. Umaapaw ang langis sa biglang kumulo. Nang maunawaan ang nangyayari, nagmamadali silang nagtungo sa perya. Kaso hindi magilap ang lalaking nagpabunot ng sisiw. Umalis na ito sa lugar. Pagbalik ng tahanan, kagad inusisa ang magkapatid na bihag. Si Lito ang kaliwat kanan na tinatanong. Ang problema ay walang ideya. Hindi masyadong malapit sa tinatawag nila na pedring. Dahil nababahala sa kaganapan, nilapatan ng orasyon ang mga sisiw. Hinayaan na makaalis sa lugar. Lolo, anong mangyayari dun sa mga sisiw? Baka magkaroon ng malaking problema. Maghintay ka lang. Bukas o sa makalawa, malalaman natin ang resulta. Sa ngayon, tulungan mo kong kilalanin ang mga batang nakabunot ng sisiw. Delikado ang lagay nila. Nilibot ang perya. Kinilala ni Jeffrey ang bawat batang nakita. Sa kabutihang palad may dalawang namukaan. Kagad tinanong kung nasa ng sisiw. Pero nakakakilabot na sagot ang tinugon. Ayon sa mga bata, habang pauwi biglang nawala sa sariling pag-iisip. Ang naaalala na lamang, kusang pagpasok ng sisiw sa kani-kanilang bibig. Kung hindi ginamitan ng orasyon ni Lolo Igoy, hindi rin makakapagsalita ang mga ito. Sa puwersa ng sumpa, pinipigilan ang tao na umamin. Palihim na ginamit ni Lolo Igoy ang mga bata. Napayapa si Lolo Igoy.
nang buhay ang sisiw ng mailuwa. Dinala sa tahanan, kinarga ng sumpa at pinatakas, kagaya sa magkapatid na Danying at Lito. Habang inaantay ang pagbabalik, dinayo ni Lolo Igoy ang dating pasyente. Sa paglalakad para marating ang bawat baryo, napansin na may naliligaw na sisiw. Nasa tabing daan at sa tuwing nasa malapitan kagad maglalaho. Gayunpaman, natukoy kung anong klase ng hayop ang mga ito. Pagdating sa huling pasyente, muling natigilan dahil malakas ang presensya ng aswang. Palihim na sinuri ang paligid subalit walang makita. Nagpa siyang magpalipas ng gabi para magkaalaman. Sa kwartong tinutulugan, nakaharap sa malawak na lote ang bintana. Nakasilip si Lolo Igoy sa mahabang oras habang sumasambit ng orasyon. Maya-maya pa pinatay ang gasera. Inihanda na rin ang walis tingting. Si Jeffrey na naguguluhan sa nangyayari, hindi maiwasang sumilip. Mula sa unhan, tanaw ang iilang anino ng tao. Habang humahakbang nagbago ang anyo, gumagapang sila, isa-isang naglaho. Mukhang nasa tamang lugar tayo, Apo. Nasa malapit ang kalaban. Pero, paano niyo po nalaman? Malay natin dumaan lang ang mga yon. Kabilang sa mga yon si Danying, pati na rin si Lito. Bitbitin mo ang mga gamit dahil uuwi na tayo. Nag-iwan lamang ng sulat sa may-ari ng tahanan. Nagmamadali sa pagbaybay ng daanan ang maglolo. Sa bakuran ng bahay na abutan ang iilan sa mga nilalang. Kasama sina Danying at Lito. Natukoy kagad ni Lolo Igoy ang kaganapan sa lakad ng mga ito sa isang tingin. Maya-maya pa nilapatan ng orasyon at hinataw ng walis tingting. Hindi nagtagal bumulagta ang mga ito. Nagunahan sa pag-agos ang dugo mula sa latay ng walis. Sinama na rin ang magkapatid. Sumunod si Mang Karyon na siyang naglikpit ng mga bangkay. Kinaumagahan umalis si Lolo Igoy. Hindi pinasama si Jeffrey, kaya inabalan na lamang ng binata ang sarili sa pagtulong kay Mang Karyon. Inayos ang libingan, siniguradong hindi mahahalata ang lugar. Sa kalagitnaan, napansin ang pagbahing ng matanda. May kasamang dugo kaya nabahala. Dinala sa tahanan, binigyan ng paunang lunas, pero sa puntong ito nag-iiba si Mang Karyon. Nangihina na, para bang anumang oras pwedeng bawian ang buhay. Pinagpahinga ito at oras-oras sinusuri ang kalagayan. Maya-maya pa dumating si Mang Teban. Sa hindi inaasahan, nawalan ng malay. Naguguluhan ang binata sa gagawin. Sa kabutiang palad nakabalik si Lolo Igoy. Inuna ang kapakanan ng matatanda bago pinag-usapan ang nangyari sa lakad. Hindi madali ang pagpunta ko sa lungga ng kalaban. Wala na sila roon pero may nakausap akong tao. Isang manggagamot na matagal nang nagmamasid. Natuwa nang makita akong tinugis sa mga yon. May binahagi siya eh. Hindi lang ang mga bata ang niyanggaw ng mga ito. Lumalapit din sa may edad para mawaan. Kakaiba ang pamamaraan dahil idinadaan sa isang sakit. Huwag ka rin sanang mabibigla. Etong si Teban at Karyon, isa sa mga biktima. Sa sobrang abala ko, hindi ko napalaya na pati ang malalapit na kaibigan ay nahawaan na. Hindi naman ginusto ang nangyari, kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Balang araw, mananagot din niyo may pakana ng lahat ng yan. Nang mga sumunod na araw naging abala sa panggagamot si Lolo Igoy. Lahat ng pasyente ay may kinalaman sa pambibiktima ng aswang. May sugatan gawa ng kalmot. May yanggaw. Kabilang na rin dito sina Mang Teban at Mang Karyon. Naguguluhan dahil siguradong naalis ang sumpa sa mga ito, pero bumabalik ang sintomas.
Tinignan ko may ibang karamdaman ngunit wala na. 10 oras nang matapos ang panggagamot sa mga pasyente. Hindi magawang makapagpahinga dahil nasa tahanan ni Mang Teban at Mang Karyon. Inihanda ang mga gamot para sa muling pagsusuri. Lumabas sandali para kunin ang iba pang gamit. Pagbalik, laking gulat dahil isa-isang nalagutan ng hininga. Hindi napigilan ang pangyayari. Nahuli si Lolo Igoy. Hinabol ang pinagbula ng mapansin ang bakas sa hangin. Hindi nagtagal nasipat ang isang lalaki. May takip ang muka, kaya hindi namukaan. Nagpakawala ng orasyon si Lolo Igoy. Handa na sanang sumugod kaso umatake ang hindi mabilang ng mga sisiw. Naguguluhan ang matanda kung saan ang galing. Bigla na lang itong lumitaw. Sa sobrang dami para itong kumpol ng bubuyog. Lumaban si Lolo Igoy pero naging maingat sa bawat galaw. Kaunting mali lang ay pwede siyang mawaan ng sumpa. Sa paglatay ng walis tingting, marami ang bumulagta. Kaso nga lang magbabalik buhay sa kasusugod. Maging ang albularyo natatakot para sa sarili. Hindi na kasi madadaan sa orasyon o hataw ng sandata. Sa kabutiang palad na alerto si Jeffrey sa sigaw ng matanda. Nang makita ang mga sisiw, walang pagdadalawang isip sa pagbitbit ng gasolina. Sinunog ang lugar. Sa awa ng Diyos tumalima sa apoy ang mga nilalang. Nasunog ang iilan pero marami ang nakatakas. Nako, hinay-hinay saboy. Kung makasaboy ng gasolina parang lilitsyonin mo ako Ayos din ang ginawa mo. Naitaboy ang mga peste. Yung lalaki nakita mo ba? Hindi po eh. Sigaw niyo lang ang narinig ko. Kung hindi ko pa nakilala ang boses niyo, hindi ako sasaklolo. Sino po ba ang lalaki? Sino pa nga ba? Ang aswang na amo ng mga sisiw. Sa tagal kong pakikipagsapalaran sa mga aswang, ngayon lang nakasalubong ng ganito. Sobrang dami ng sisiw ng lalaking yun. Nga ho pala. Sina Mang Teban at Mang Karyon. Hindi na po gumalaw. Naalala ni Igoy ang mga kaibigan ng banggitin ni Jeffrey. Nagmamadali sa pag-uwi ang dalawa. Walang nagawa. Sumakabilang buhay na ang mga ito. Naasikaso kagad ang mga katawan, kaya sinagawa na ang lamay. Habang nakatitig sa mga kabaong, lumapit ang apo ni Mang Teban. Ito ang bata na dating dinukot. Hindi inasahang makakakuha ng impormasyon sa paslit. Ang sabi niya bago magkaganon ang matanda, may nakausap itong lalaki. Sa kabila ng takip sa muka, nakilala pa rin. Ito ang nakita doon sa lugar kung saan dinala matapos madukot. Dagdag pa ng bata, marami sila. Tinakot ang lahat na gagawing halimaw. Hindi ito napansin ni Lolo Igoy nung unang pumunta sa lugar dahil nagsimula kagad ang labanan nang makita siya ng mga aswang. Sa parte naman ni Mang Karyon, walang nakapagsabi dahil wala itong pamilya. Ang napansin na lamang ni Jeffrey ang pinagbatayan. Bumalik ang maglolo sa kabilang bayan, nakiusap sa kakilala na doon magpalipas ng gabi. Ito ang lugar kung saan nasipat sina Danying at Lito. Habang nag-aantay, naunawaan ng may-ari ng bahay ang kilos, kaya naman ito na mismo ang nagsabi. Lolo Igoy, matagal na po tayo magkakilala. Ilang ulit na rin po kayong dumalaw dito sa amin kaya kahit papano, nakabisado ko na ang kilos nyo. Sa galaw nyong yan, masasabi ko may hinahanap kayo. Tungkol po ba ito sa aswang na dumudukot ang mga bata? Tama ka, Byron. Paano mo nalaman? May nakuha na ba sa lugar na ito? Wala po. Hindi naman nananalo ng kapitbahay ang mga aswang Pasensya na po kayo kung ngayon ko lang sinabi Ayoko mangialam, madadamay ang pamilya ko Kilala ko po si Pedring. Kung narinig niyo ang pangalang yan, siya ang pangulo ng grupo. Bagong lipat nga lang yan dito
Pero hindi ko na makita magmula nung nakaraang linggo. Bago tinuro ang tahanan, pinaliwanag ni Byron ang sariling karanasan. Minsan ang nakasalubong pero dahil may takip sa muka, hindi makilala ang itsura. May ilang buwan na ito sa lugar. Sa napapansin ng binata madalas sa gubat at may iba pang kasama. Bukod dito, may namataang sisiw. Minsan sumusunod dito habang naglalakad. Kinalibutan nung una dahil sa mismong harapan ay naglaho. Binaliwala, hindi nakialam sa takot na may mangyaring masama sa sarili at sa pamilya. Naunawaan ni Lolo Igoy ang punto ni Byron. Matapos makapagpasalamat, nagpaalam na rin na lumipat ng ibang tahanan. Hindi nais pang madamay. Habang naghihintay kung kailan magkakatao sa kabilang bahay, napansin ni Jeffrey ang pagiging aligaga ni Lolo Igoy. Garahe ang tinuluyan na maraming nakatambak na galon ng gasolina. Inihahanda ito ng matanda. Binudburan na rin ng langis ang walis tingting. Nilapatan ng dasal. Sumambit ng kargadong proteksyon sa hangin. Lo, paalala lang po Huwag kayo magmamadali sa pagsindi ng posporo. Talagang matutos na tayo dito. Huwag ka mag-alala. Kung may masusunog man, ang kalaban yun. Hindi tayo. Hindi na nakialam si Jeffrey. Masyadong seryoso ang matanda sa mga sumunod na sandali. Ilang sandali pa, umilaw ang kabilang tahanan. Pabor sa plano dahil nasa kalagitnaan ng bakanteng lote. Gubat na sa unahan at malayo ang mga bahay. Pasimpleng lumabas si Lolo Igoy. Isa-isang binuhos ang laman ng galon sa daanan. Bumalik ito. Sinimulan ang isang ritual. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Habang abala si Lolo Igoy, nakatutok naman ang atensyon ni Jeffrey sa kabilang tahanan. Maya-maya pa may dumating na iilang tao. Lumilingon pa bago pumasok. Naalerto ng masipat ang isa. Papalapit sa kinaroroonan nila. Napansin na rin ito ni Lolo Igoy. Pasimpleng pumwesto sa likuran ng pintuan. Nang makapasok, sinakal, idiniin ang walis tingting sa muka. Maya-maya pa ay bumulagta. Nalagutan ng hininga hindi dahil sa pagkakasakal, kung hindi sa walis. Dahil dito natulala na lamang si Jeffrey. Humanda ka dahil hindi magtatagal. Matutunogan ng mga kasamahan ang pagkawala nito. Sa oras na mangyari yun, mapapasabak tayo sa laban. Ito ang sayo. Napatitig si Jeffrey nang mag-abot ng isa pang walis tingting ang matanda. Hindi makapag-isip ng maayos dahil sa takot sa sinabi nitong mapapalaban sa aswang. Anong gagawin ko? Magwawalis? Pwede rin. Walisin mo ang sino mang lalapit sa'yo. Nauna sa paglabas ang matanda. Hindi nagtagal naglabasa na ang nasa kabilang tahanan. Nang mapagtantong may kalaban, otomatikong nagpalit ng anyo bilang aswang. Sabay ang pagsugod pero lahat na kontra ni Lolo Igoy. Hataw ng hataw gamit ang walis tingting. Bawat latay ay siya namang pagsigaw ng aswang. Hindi naglaon napuksa ang mga ito. Nakabulagtang nangisay. Gayunpaman hindi pa rin tapos ang laban. Hindi na ako magtataka kung paano mo kami natunton. Palagi na lang. Sa dati kong nilipatan may nanggugulo din na albularyo. Tapos dito meron din ikaw naman. Ang kaibahan nga lang, anting-anting o medalyon ang gamit nila. Pero sa'yo, walis tingting. Kakagaling mo lang siguro sa pagwawalis doon sa barangay, ano? Wika ng lalaki. Nagawa pang kutsain si Lolo Igoy. Tama ka. Nagwalis ako pero hindi daw o dumi. Mga tauhan mong winalis ko. Tignan mo sila, nakabulagta na. Siguradong tatabi ka sa kanila maya-maya lang.
Hindi na rin natin papabain dahil ilang araw na akong habol ng habol sa inyo. Umabot na nga siguro ng buwan eh. Mula sa pandudukot hanggang sa paghawa sa mga may edad. Nagpaparami talaga kayo ano? Ha? Pedring? Mapapansin ang reaksyon ng lalaki nang sambitin ni Lolo Igoy ang pangalan. Gayunpaman, hindi pa rin ito nilantad ang itsura. Hindi nagtagal nagkasubukan. Sa mga unang sandali, masasabing pantay ang lakas. Naiilagan ang bawat atake. Wala ni isang tinamaan. Nagsasabayan ang bawat galaw. Kahit si Lolo Igoy ay napapailing, hindi ganito ang inasahan mula sa isang mababang uri ng aswang na para bang nagmula rin sa mas mataas na angkan. Nagpatuloy ang laban. Naging alerto naman sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, nagawa ding kabisaduhin ang galaw ng kalaban. Maya-maya pa, lihim na sinabayan ng dasal ang paghambalos ng walis. Hangin man ang tinatamaan, lumulusot ito at dumadaplis kay Pedring. Mapapansin ang pagtigil. Nanlaki ang mga matang tumitig. Oh, bakit parang nangangatay ka sa tingin na yan? Hindi mo inasahan ano? Sinamahan ng panunodyo ni Lolo Igoy para mangibabaw ang galit. Gagamitin ang emosyon ng kalaban para talunin ito. Ito nga ang nangyari. Nagalit at basta umatake ang aswang. Malaki ang pagkakangisi ng matanda. Bumuelo at hindi pinatawad. Hinambalos ng paulit-ulit. Nanlaban pero pasuray-suray na lamang. Walang nagawa ng unahin sa paghagupit ang dibdib at muka. Maya-maya pa natanggal ang takip pero hindi pa rin mamukaan ang lala ng pagkakalatay. Sugat at dugo ang sumakop sa muka. Umalingaw-ngaw ang daing nito. Gumapang. Nagbabaka sakaling makatakas pero bantay sarado ni Lolo Igoy. Nang bahagyang makalayo, muling hinataw ng walis. Halos maputol ang binte sa lala ng sugat. Wakwak na rin ang tiyan. Tambad ang laman pero nananatili pa ring buhay. Mas matindi ka pa sa masamang damo. Ang tagal mong malagutan ng hininga. Sabihin mo nga, may mga kasama ka pa ba? May kikitain ka pa ba sa mga susunod na oras? Sabay-sabay na kayo. Sa kabila ng pagtatanong, hindi na sumagot si Pedring. Nagingalo. Dahan-dahang nalagutan ng buhay. Matapos lapatan ng orasyon, sinimula ng pagsusunog. Sa loob ng garahe sinilaban. Balak pagmukaing aksidente ang nangyari. Habang pinapanood sa malayo, patuloy pa rin sa pagsambit ng orasyon si Lolo Igoy. Matagal na tapos, namalaya na lamang nagsimula ng sumikat ang araw. Saktong naging abo ang lahat. Pag-uwi ng tahanan, buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Igoy. Nagdarasal habang nakatingala sa langit. Pagkatapos, tuwang-tuwa na pumasok ng bahay. Alam mo, wala akong karapatan dahil namatay si Carrion at Teban. Kaso hindi ko mapigilan dahil sa kabila ng lahat, napuksa na din natin ang aswang. Biruin mo, ang dami na mga yun pero nagawan pa rin ang paraan. Matapang po kasi kay Lolo at isa pa. Hindi lang para sa paglinis sa bakuran ng walis tingting nyo. Nililinis din maging ang nagkalat ng mga aswang. Ganun man karami, naliligpit pa rin. Napakatindi. Kung titignan, ordinaryo lang yung mga yan eh. Ngumiti lang si Lolo Igoy. Pumasok na sa silid. Kahit sa pagpapahinga, dala pa rin ang walis tingting. Nang makapag-isa si Jeffrey, hindi pa rin mawala sa isip ang hiwagang bumabalot sa walis tingting. Marami na ang nangyari. Sa gamutan man o sa pagpuksa ng aswang, ito ang tanging panlaban ng lahat. Magtatanong lang po sana ako pero hindi naman sasagot si Lolo. Hayaan ko na nga lang. Baka balang araw malaman ko rin eh. Ibabalik na lang kita dyan. Alam kong dyan ka kinuha ni Lolo.
Kausap ng binata ang walis tingting na inabot ng matanda kanina sa labanan. Ito ang walis na ilang taon nang nakalagay sa likuran ng pintuan na ayon kay Lolo Igoy, walang nilalang na makakapasok. Napatunayan na ang bisa nito. Ilang nilalang at elemento na ang pinatay. Ang isang napakalakas na tangan, ang walis tingting ng albularyo.